Pasok tayo guys. Monday pa lang ngayon dito sa Canada. Pasok na tayo. Mimitig si Leslie busy. Mag-umaga meeting. Para samahan niyo ako, pasok tayo. Meron kasi akong napanood sa Facebook, isang vlogger. Last week daw, kaka-citizen niya lang, Canadian citizen. Tapos may mga tanong siya na madali na ba maghanap ng trabaho kapag citizen ka or permanent resident dito sa Canada. So, nagkwento siya. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala niya, nag-apply siya online. At kahit citizen na siya, nahirapan siyang maghanap ng work. So ano yung sinasabi niya? Sinasabi niya, PR ka or citizen ka, hindi na madaling maghanap ng work dito sa Canada. Yan yung real talk at walang halong sugarcoat na sinasabi niya. Huwag kayong maniniwala sa mga vlogger, sa mga YouTuber na nagsasabing sobrang daling maghanap ng trabaho dito sa Canada. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun na madaling maghanap ng trabaho dito sa Canada. Mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa Canada. Hindi siya madali, in short. Mayroon kasing kaibigan yung kuya ni Leslie, yung bayaw ko, na same status namin. Yung asawa, yung wife is international student, tapos yung lalaki open work permit. Nauna lang daw ng isang semester sa amin, no. Ang kaibahan lang, sa Vancouver sila, which is the highest cost of living na city dito sa Canada. Pangalawa dito sa Toronto. So ganun yung setup. Umuwi na sila ng Pilipinas. Ang narinig ko or nasabi ni Mami, parang yung babae daw, yung kakagraduate, hindi siya makahanap ng work sa Vancouver. Yun yung main point. Pangalawang point daw is yung lalaki dito, kasi parang businessman daw dito sa Pilipinas, or hindi ko alam kung sa office or businessman. Ang work daw dito sa Canada is grocery. So parang kasi low skilled yun, hindi siya skilled, hindi siya papasok sa express entry. Kahit 5 years kang magtrabaho dyan, hindi talaga siya papasok kasi low skilled siya. Kailangan kasi tier 0, 1, 2, 3, walang points yun. Talagang nag-decide na sila na hindi para sa kanila ang Canada. Umuwi na sila. Yun ang totoong nangyayari dito sa Canada. Mahirap maghanap ng work, una sa lahat. Kasi ang Canada kasi Vancouver or Toronto lang eh. Kasi yun yung business district, so doon ang maraming trabaho. Hindi yung parang sa Calgary, sa saan pa ba, Edmonton or sa Winnipeg, sa Saskatchewan. Hindi siya kilala talaga na city kasi nga wala masyadong work. Toronto or Vancouver, doon ang maraming work, nakakonsentrate doon ang work sa Canada. Yun ang realidad na kahit may work experience ka na sa Canada or sa Pilipinas, tapos pupunta ka ng Canada, hindi ka makakahanap basta-basta ng work kasi kailangan ng Canadian work experience. Kung kailangan mo ng Canadian work experience, kailangan mo muna magtrabaho sa mababa. Okay, kung makahanap ka ng work na dating line of work mo, swerte mo.
Ganun ang nangyayari dito sa Canada. Kung manager ka sa Pilipinas, hindi mo makukuha ang manager ka din dito. Medyo mahirap. Kasi kailangan pagkatiwalaan ka ng organisasyon na from ganitong experience, meron ka talagang Canadian experience. So yun lang, pinapanood ko yung vlogger kahapon na ganun yung kwento niya. Kahit citizen siya o permanent resident, nahirapan siya maghanap ng trabaho. Pangalan niya Chris Cusinero. So, nagluluto siya at anong ginagawa niya. Ang work niya is nagde-deliver siya ng food, nagtatry siya maghanap. Okay, so yun yung mahirap. So kung gusto niyo pumunta sa Canada, ang first na gagawin nyo is kailangan talaga may connection ka. So sa case namin ni Leslie, wala kaming connection. Sa work namin, wala kaming connection, as in wala kaming kakilala. Sa awa ng Diyos, ang nangyari kasi, swerte, talagang binigay yun ng Diyos na yun ang trabaho para sa'yo. Tapos swertehan lang din. Siyempre, yung dalawang yun, yung bigay ng Diyos saka yung luck, equal yan sa credential or sa, ang tawag doon, sa skills mo. Or skills, experience, knowledge, lahat kasama yun. So, pag generic yung skill mo or Excel, PowerPoint, lahat naman kaya yun, halos lahat. Kailangan may something unique ka na kaya mong mapapawaw yung recruiter na kahit interview, malaking bagay na yun. Ma-invite ka sa interview, no? Malaking bagay na yun. So, yun nga, bakit ko vlinag tong ganitong issue? Para sabihin sa inyo na yun ang totoong nangyayari dito sa Canada. Yun yung unang rason ko. Pangalawa, ilak natin. Pangalawa, gusto kong tulungan yung mga kababayan natin na nandito sa Canada, sa Toronto. Kasi syempre kahit papano gusto kong tulungan yung mga Pilipino na nandito. Mag-comment kayo sa YouTube ko, tapos tignan natin kung ano yung mitutulong ko, kasi syempre may connection ako sa company. Kung may vacant, baka pwede ko kayong tulungan, or may forward yung resume nyo, or may refer kayo dito sa company namin. Yung company namin is financial technology, o tinatawag na fintech. So mostly ang hina-hire dito is marketing. Hindi yung marketing na magtitinda ka, marketing na digital marketing, yung sa SEO, yung sa Google Ads, medyo yun ang modern. Tapos IT. So mag-comment kayo kung kailangan nyo ng tulong. Itatry kong submit yung resume nyo para may pasok ko kayo sa company, kasi alam ko kung gaano kahirap kumuha ng work dito sa Canada. Baka sakaling matulungan ko kayo, no? Pero comment kayo syempre. Tayo ng ilang minutes tapos uwi na tayo. Uwi tayo mga 5:30. Wala nang tao dito sa office kaya nakapag-vlog ako, no? Tapos pala dun sa sinasabi ko kanina na mag-comment kayo kung kailangan nyo ng tulong sa paghanap ng trabaho. Siyempre, hindi 100% na mabibigyan kayo ng trabaho. Pero, kahit papano, baka matulungan ko kayo. Yun lang naman yung, hindi ko kayo bibigyan ng trabaho, ha? Baka lang matulungan ko kayo. Malay nyo, fit kayo dun sa role, or fit kayo sa organization, or fit kayo sa isang department. Pwede ko kayong tulungan, pero syempre yung HR pa rin na magde-decide kung i-invite kayo for interview or i-interviewin kayo ng mga VP o mga manager. Hindi naman ako yung mag-i-interview sa inyo. I-endorse ko lang yung application nyo kung
qualified kayo dun sa role na vacant dito sa company namin. So yun lang, alaramdam ko din kasi yung hirap ng paghahanap ng trabaho dito sa Canada. Gusto ko lang din makatulong kahit papano. Yung pag-endorse ng resume, malaking tulong na yun. So comment kayo, mag-comment lang kayo dyan. Tignan natin kung paano tayo makikipag-communicate or paano tayo mag-communicate, kasi ayokong ibigay yung number ko, ayokong ibigay yung email ko kasi public information yung ang social media. Ayoko magbigay ng mga private information. Hindi ko alam kung paano natin gagawin, pero tignan natin kung may mag-comment man dito sa vlog na to, at kung kailangan niya talaga ng tulong, gagawa tayo ng paraan para maka-reach out dun sa subscriber na yun or viewer para matulungan siya. So take note, pag ikaw ay nandito sa Canada ha, sa Toronto, matutulungan kita, pero pag nasa Pilipinas ka pa or outside Canada, hindi, mahirap yun. Hindi siya feasible. Kung nandito ako sa Toronto, possible na matulungan pa kita. So tingnan natin kung may mag-comment ulit, tulungan natin, tutulungan ko kayo. Yun lang siguro, kaya ako nag-vlog. Peace.